pa rin daw ang laban ng mga kongresista sa Kamara kahit isinantabi na ng Senado ang inihain nilang impeachment case laban kay VP Sara. Giit ng ilan sa kanila, mas pinapakita lang daw ng maraming senador ang desisyon ang pagpoprotekta sa bise. Para sa detalye, makakausap din natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano pa ba ang naging mga reaksyon ng mga mambabata sa Kamara? Nikki, matinding pagkadismaya nga yung naging tinig ng mga miyembro ng Kamara sa desisyon ng Senado na i-archive ng tuluyan ang Articles of Impeachment. Ayon nga sa tatayusan ng isa sa prosecutors, si Akbayan Party List Representative Shel Jokno, tila pako raw na tuluyang nagselyo sa kabaong ng pananagutan ang ginawa ng Senado. Aminado si Jokno na pinatay na ng archiving vote ang impeachment case ni VP Sara pero umaapila pa rin siya sa pagre-rekonsidera ng Korte Suprema sa desisyon. Para naman kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa raw dapat magpatinag ang Kongreso sa hangaring ilaban ang hustisya at pananagutan. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naman iginiit na pinatutunayan ng Senado na mas takot sila kay Duterte kaysa sa taong bayan na nagbabayad ng buwis. Giit ng Makabayan Bloc, isang duwag umanong paraan ng pagpatay sa impeachment ang ginawang pag-archive ng kaso ng Senado. Banat pa nila kung wala naman palang jurisdiksyon ang Senado sa impeachment case, paano nila ito na-archive? Para sa isa pang kinatawan ng akbayan na si Representative Percy Sendanya, pagtataksil daw sa konstitusyon at sa kalooban ng taong bayan ang ginawa ng Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Sendanya. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. Sa dulo, hindi pa nakakatakas si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Nikki, pinatikot din ng ilang House leaders ang panawagan ni Senator Amy Marcos na ang palitan na lang daw kesa si VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senior Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez, walang karapatang manghimasok ang Senado sa pamumuno ng Kamara. Wala raw sino mang senador, gaano man kataas ang katungkulan, ang may karapatang diktahan kung sino ang dapat mamuno sa Kamara. Tanging ang halal na miyembro ng institusyon lamang ang may kapangyarihang magpasya. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Nikki. Yan ang Express Report ni Marian Enriquez live mula sa Kamara. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.